Noong March 4, 2002, may 6 na Navy SEALs ang sakay-sakay ng isang helicopter. Papunta sila sa bundok na punong-puno ng snow na kung tawagin ay Takoragar Mountain. Ang bundok na ito ay nasa east ng Afghanistan. Ang kanilang misyon ay i-rescue ang isa nilang kasamahan na nahulog sa helicopter noong maglalanding na sana sila. Noong pababa na ang mga Navy SEALs ay biglang nagpaulan ng bala ang mga kalaban. Ang mga kalaban ay nasa iba't ibang direksyon na nakatago sa mga bunkers. Kaya medyo nagpanik ang 6 na Navy SEALs. Pero may isang Navy SEAL ang matapang na sinuong ang panganib. Kahit na makapalang snow at umuulan ng mga bala sa kanilang direksyon. Bigla siyang sumugod paakyat ang bundok. Matapang siyang gumanti sa mga kalaban at nagpaulan din ng bala. Hanggang sa matamaan siya ng bala at mawalan siya ng malay. Nang makita ito ng leader nila, para hindi na dumami ang casualty sa kanyang hanay, inutusan niyang iba na umatras muna at iwanan ng kill zone. Sa madaling sabi, naiwan si Chapman na walang malay. Nung nakalayo ng helicopter, nakita nila sa drone ang pagbangon ni Chapman at kahit puno na siya ng sugat, ay nakipaglaban pa rin siya sa mga kalaban. Ang mga sumunod na pangyari ay isa sa makasaysayang tagpo sa kasaysayan ng Afghanistan War. Ano ang nangyari sa nag-iisang Navy SEAL? Nabuhay ba siya o nasawi? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Noong March 3, 2002, sa kasagsagan ng Afghanistan War, 2 SEAL team, ang Mako 30 at ang Mako 21 ay papunta na sa Gardes, ang capital ng Paktia Province sa Afghanistan. Ang mission ng 2 team ay mabilis ang insertion sa Shah-e-Qut Valley. Ang Shah-e-Qut Valley ay malawak na lugar at ito ay pinamumugaran ng mga insurgents. Si Neil Roberts at ang kanyang team ay na-assign na gumawa ng observation post malapit sa tuktok ng Takoragar. Ang mission ni Roberts at ang kanyang team ay mag-gather ng intelligence ukol sa kanilang mga kalaban sa reyon. Pero sino muna si Neil Roberts? Si Neil Roberts ay nanggaling sa Woodland, California at pinalaki siya kasama ang kanyang 11 pang mga kapatid. Nang graduate si Neil sa high school noong 1987, naisipan niya na sundan ang landas na tinahak ng kanyang ama at sumali sa Navy. Nag-umpisa mag-training si Neil Roberts sa Orlando, Florida at tinahak niya ang karir ng pagiging aviation boatswain mate. Tinuloy pa ni Roberts ang kanyang training bilang aviation electrician's mate sa Millington, Tennessee. Dahil sa mga training ni Roberts, masasabi nga naman na talagang siya ay may kakayahan na sumabak sa matinding bakbakan. Sanay rin si Roberts na mag-coordinate ng team kahit na matindi ang mission na harapin. Sa gitna ng 1988 at 1992, na-deploy si Roberts sa Guam bilang aviation technician sa VQ-1 Fleet Air Reconnaissance Squadron 1. Sa panahon na ito, naging importante ang role ng squad ni Roberts sa pagsuporta sa Operation Desert Shield at Operation Desert Storm noong Gulf War. Si Roberts at ang kanyang makasama ay nakatulong sa tagumpay ng mga nasabing operasyon. Iba-iba ang mga uri ng mga misyon na kayang gampanan ng team ni Roberts. Combat Reconnaissance, Urban Assault, lahat yan ay nagawa ni Roberts at ng kanyang team. Nang mapromote si Roberts bilang Petty Officer First Class, sinunod na niya ang kanyang kagustuhan na mag-apply sa Navy SEALs. Dahil mataas ang determinasyon ni Roberts, natapos niya ang Navy SEAL program noong October 1992. Sa loob ng 6 na taon, na-assign si Roberts sa SEAL Team 2 sa Little Creek, Virginia. Ang panahong ito ay naging importante sa military career ni Roberts at nahasa pa ang kanyang kakayahan bilang isang Navy SEAL. Ang military skills ni Roberts ay nakatulong rin sa mga operasyon at mission ng SEAL Team 2. Talaga namang natanggap ni Roberts ang respeto at paghanga ng kanyang makasama sa SEAL Team 2. Noong June 1999, sa wakas ay natanggap din si Roberts sa SEAL Team 6 o DevGru. Madaling araw noong March 4, 2002, ang mga SEAL teams galing DevGru ay sumabak na sa importanteng misyon. Ang mga team ay sumakay sa 2 Chinook helicopters, ang Razor 3 at Razor 4.
Ang mga Chinook ay pinipiloto ng mga magagaling na Night Stalker aviators at patungo sila sa matatag at mapanganib na Shaikot Valley. Dahil sa panganib na dulot ng Rion, nag-dispatch ang command team ng AC-130 gunship para sa reconnaissance. Ang AC-130 gunship ay kadalasang ginagamit na fire support, aerial scouting o kaya naman ay sa heavy transport. Base sa scan ng gunship, wala mga kalaban na namata sa Rion. Kalmadong dumiretso ang mga helicopters sa landing zone dahil nga naman wala mga kalaban. Di lang nila alam na ito ay isang matinding pagkakamali. Sa loob ng Razor 3 Chinook helicopter, si Robert ay naka-assign sa dulong bahagi para sa mabilisang insertion at bilang isang gunner na rin. Nang malapit na ang mga helicopter sa landing zone, napansin ng mga piloto na may mga bagong track sa snow at iba pang senyales na may mga nagkampo malapit sa landing zone. Agad na naisip ng mga piloto at ng SEAL team na mag-abort ng mission, pero huli na ang lahat. Biglang binanatan na machine gun fire at RPG ang mga helicopter. Sunod-sunod ang pagpapaulan ng mga bala mula Hilaga, Kanluran, Silangan at Timog. Di mabatid ng mga sundalo kung saan nanggaling ang atake ng mga kalaban. Di katagalan ay tinamaan ng RPG ang electrical panel ng isang helicopter at buntikang pagtamaan ng gas tank. Nawalan ng balanse ang helicopter at ang gilid nito ay napuno ng makapal at maitim na usok. Bago pa man makarecover ang helicopter, tinamaan ulit ito ng isa pang RPG at nawalan nito ng electrical power. Nawalan ng kontrol ang helicopter at nasira ang hydraulic lines. Dahilan upang mapuno ng madulas na fluid ang metal na rampa. Lalo nagulat ang piloto nang makita niya ang isang Navy SEAL na gumulong sa rampa at nahulog mula sa helicopter. Sinubukan siyang tulungan ng mga crew pero hindi sila nagtagumpay dahil na rin sa paggewang ng helicopter at bigat ng equipment ng Navy SEAL. Ang nahulog ng Navy SEAL ay walang iba kundi si Roberts. Halos 10 feet ang taas na binagsakan ni Roberts at siya'y napapalibutan ng marami pang kalaban mula sa di kalayuan. Mabilis na nakarecover si Roberts sa pagkakahulog at agad siyang gumawa ng defensive position. Ginamit rin niya ang IR strobe sa kanyang helmet at inumpisang i-contact ang mga rescue forces. Kalmado naghintay si Roberts sa paglusob ng mga insurgents. Ang mga armas na karga ni Roberts ay isang pistol, mga hand grenades at isang M249 machine gun. Sinubukan ng Razor 3 na i-rescue si Roberts pero wala pa rin kontrol ang helicopter dahil sa pinsalang natanggap nito. Napuwersa din mag-emergency landing ang helicopter sa isang safe na parte ng valley. Bagamat sugatan si Roberts dahil sa kanyang pagkahulog mula sa helicopter, handa pa rin siyang lumaban. Nang malaman ng mga insurgents na nag-iisa lamang si Roberts, sila ay lumusob agad para palibutan ng Navy SEAL. Sa iba't ibang direksyon nanggagaling ang mga insurgents. Determinado rin silang pabagsakin si Roberts at kunin ang mga equipments nito. Nakalaban pa si Roberts sa mga insurgent pero di katagalan ay naubusan din siya ng bala at granada. Kalaunan ay natagpuan ang walang buhay na katawan ni Roberts at siya ay may tama ng bala sa ulo. Di sigurado ang mission team kung namatay ba agad si Roberts o nahuli siya ng mga insurgents bago pinaslang. Dahil di alam ng Razor 4 ang sinapit ni Roberts, bumalik ito sa mapanganib na bundok. Nag-volunteer ang Air Force Combat Controller na si Master Sergeant John Chapman at ang kanyang mga kasama na i-rescue si Roberts. Di nila alintana ang panganib na misyon. Pagbaba pa lang nila sa helicopter ay pinaulan na nakagad sila ng bala mula sa tatlong magkakaibang direksyon. Mabilisan naghanap ng mataas sa posisyon si Chapman at ang kanyang team. Si Chapman ang nagsilbing tenga at mata ng rescue team. Di niya alintana ang makapal na snow at malamig na klima. Naabot din ng rescue team ang pinakamalapit na hilltop pero nadiskubre nila na may nakatagong bunker kung saan nakatago ang mga kalaban. Mataas ang posisyon ng mga insurgents at malawak ang kanilang field of view. Pero hindi ito naging sagabal sa determinasyon ni Chapman. Buong puso lumusob si Chapman at napatay niya ang dalawang insurgents. Nakontrol ng team ni Chapman ang bunker makalipas ang ilang minutong bakbakan. Namataan ng team ni Chapman ang ikalawang bunker at nilusob nila ito. Sa kasamaang palad, natamaan si Chapman ng bala sa katawan ng 2 beses dahilan upang mahimatay ang combat controller. Nang makita ng natitirang SEALs ang nangyari, umurong muna sila sa mountain peak.
nakapatay pa sila ng 2 insurgents habang umaatras. Ginamit ng mga umurong na SEALs ang makapal na incline ng bundok para makapagtago mula sa gunfire. Pero taliwas sa akala ng SEAL team na patay na si Chapman, buhay pa pala ito. Bumalik ang malay ni Chapman at agad siya nakipaglaban sa mga insurgents. Nakakuha ang mission drone ng footage kung saan napatay ni Chapman ang 2 higit pang mga kalaban. Di katagalan ay napatay din si Chapman dahil sa small arms fire nang mapalibutan siya ng mahigit 10 insurgents. Kinilala ng buong DEVRU at militar ang kabayanihan ni John Chapman. Dahil sa kanya, nailayo sa kapahamakan ang mga voluntaryong SEAL team. Sa pagpapatuloy pa ng laban, namataan naman ng ilan pang mga sundalo na ginamit ng mga insurgents ang equipment ni Roberts. Dito, naging porsigido ang mga sundalo na ipaghiganti si Roberts at ang napaslang na combat controller na si Chapman. Halos 1 oras na tumagal ang mga Navy SEALs sa bakbakan at nakapatay sila ng maraming insurgents gamit ang kanilang pistol, machine gun at mga granada. Nang ibabaw ang training nila at kinalaban nila ang takot na namumuo sa kanilang puso. Di rin alintana ng mga Navy SEALs ang pagod dahil kailangan nila magpalipat-lipat ng defensive position para lamang mas tumagal pa sila sa laban. At kahit na nakuha ng mga SEALs ang Tacoragar, 7 sa kanila ang nalagas at may mga iba pang sugatan. Tinatayang 200 insurgents naman ang napatay ng mga Navy SEALs. Nagpatuloy pa ang labanan sa rehiyon matapos ang bakbakan sa Tacoragar at napilitang umatras ang mga insurgents. Sa paglipas ng ilang linggo ay nakubkob ng Navy SEALs ang ilan pang bunkers at fortified positions. Ang bakbakan sa Tacoragar ay testamento sa matatag na loob at kabayanihan ng mga sundalong tulad ni Neil Roberts at John Chapman. Ang kanilang sakripisyo sa harap ng maraming kalaban at mabigat na pagsubok ay talaga namang di dapat makalimutan. Dapat ring pamarisan ang kabayanihan ni Roberts at Chapman. Sila ay tunay na halimbawa ng modernong sundalong lumalaban para sa kapayapaan. Ang labanan sa Tacoragar ay nagsisilbi ring paalala na tayo'y dapat magpasalamat sa mga sundalong handang ialay ang kanilang buhay para protektahan ang maraming tao. At higit sa lahat, dapat nating isipin ang kapakanan ng mga sundalong ito kahit wala na sila sa kanilang mga serbisyo.